Oh, abaw, grabe, ang dami dito yung Ay, ayun na. Naging hot sir na ang incubator natin. Ayun lang, ang dami Oh, ayun. Ayun nga, sabi ko, naipit na. Oh, no. Oh. Ayun, grabe. Yeah! Oh, agoy. Parang puro brown yun. Oo. Agoy, ang dami po mga kagandang buhay, Tingnan natin. Uy! Kawawa sila, Welcome back to my channel, mga kagandang buhay. At dito po sa store, nakadugtong ang bahay ko. Naipakita ko po yung renovation natin. Doon pa lang po sa taas ng bubong. Ayan, pakita mo sa yung bubong natin. Ayan po siya dito sa loob. Ngayon naman, ito naman po na meat shop. Gusto ko pong i-video ito para milestone po ng ating meat shop to be. Dito po yung pintuan. Kasi ang sabi po nating engineer ay puro salamin daw po dito. Kasi tatanggalin po itong harap, babagbagin po natin yan. Makikita po yung mga display natin ng mga meat dito. Pagka nagkatay po tayo ng mga baboy at saka baka, papasabit-sabit po natin dito. Tapos lagyan po natin dito ng mga aircon. Lagyan natin ng aircon. Air condition ba ito, engineer? Oh, air condition daw po ito. Tapos mga freezer natin dito sa loob. Medyo malaki, no? Mga kagandang buhay. Malaki yung pinapagawa ni Kabeng Roger na meat shop niya. Tapos meron pang sa likod, Noy? Meron pa dito isang kwarto daw para magkaroon tayo ng storage. Dito, malaki pa yung storage natin. Medyo preparation na po talaga mga kagandang buhay sa malakihang meat shop. Tingnan natin at kausapin natin ating engineer kung ano yung mga materialis na ginamit niya dito para tumibay. Compared po sa Massey Farling na dati nating pinakontraktor. Nako, baka mabash na naman tayo po sa mga kontraktor. Kudos po sa mga kontraktor dyan na ginagawa ng mahusay ang kanilang trabaho. At sinusunod po yung materyales na napag-usapan po ng kliyente. Kasi minsan ang mga kontraktor hindi nila sinusunod. Substandard po yung ginagamit nila. Halimbawa, sa bubong. Hindi naman po lahat kasi nang nagpapagawa ng bahay o kaya mga establishment ay marunong po sa materyales. Umaasa lang rin yan sa mga kontraktor. So pag sinabi pong 0.6 ang kapal ng colored roofing, dapat 0.6 talaga, yung pinakamakapal. Hindi yung substandard ba, yung manipis pa rin yung ilalagay. Kaya sorry na po sa mga kontraktor dyan, hindi naman po masama yung ibig kong sabihin, kundi dapat kung may kontraktor ka na, may ka pa, may nagmamanage ka pa po talaga para ma-checking yung mga materialis po na gagamitin. Kaya pa namin ito, mga kagandang buhay, i-tiles pa yung gilid. Medyo malaki-laki pa po talagang puhunan ang kailangan natin. Kailangan daw po naka-tiles, iba po ang kulay niyan, iba ang kulay sa baba. Tapos dito, iba ang kulay sa gitna. Para malinis po talaga ang ating meat shop. Dahil nasa amin po yung potential talaga na mag-click yung namin, yung meat shop. Dahil syempre, ang daming hotel sa Boracay. So, it depends po sa sipag ng aming gagawin sa marketing. And then sa price po, kailangan kahit dito lang sa mga kapitbahay mo, through the mouth of people na nakabili sa meat shop mo,
maipapasa nila sa iba na mura talaga dito. Bumili, fresh pa, tapos magaganda at gwapo pa yung mga tauhan, mababait. Tapos, ano pa? Ano pa? Ayun. Di ba? Kailangan ganun. Ang daming karisma po sa negosyo na dapat nating gamitin. I-hands-on natin dito sa ating meat-shopan. At the same time po, papagandahin pa ng ating engineer yung ating grocery. Dito po banda ang grocery. Compress po natin yan. Ang outcome po niyan, mga kaganda buhay, sus, nako, napakaganda na po itong aming establishment. Magsisit back lang po kami sa harap para po magkaroon kami ng konting parkingan para sa mga gustong kumain dahil may pa ito, may kainan pa po ito, may restaurant pa po ito. So, nakikita ninyo, grabe, hands-on po siya, oh. Hi ka muna, oh, para naman marami kang maingganyo na magpagawa sa'yo after this project natin. Kausapin natin siya, mga kagandang buhay. Yes. Engineer, kamusta ka? Okay lang po, madam. Nabasa mo ba yung mga bash tungkol sa mga kontraktor? Yes po, nabasa ko po yan. Sorry na kaagad. Oo, na-misinterpret. Misunderstanding lang ba? Kasi sa iba kasi kuhan, parang may yung pagkaano sa mga kontraktor ba, negative kaagad. Pero may bad experience kasi. Kaya yun lang na-share ko, no? Kasi kitang-kita naman nila. Ang pangit talaga ng ginawa ng kontraktor tapos substandard pa yung ginamit ng mga materialis. So wala sa usapan. So ang akin lang naman doon, yung yung dapat may nag-check pa rin. Huwag iasa lahat sa kontraktor. Ganon. Check na maasahan. So ikaw naman kasi trusted na, tapos hands-on. So ano ang pinagkaiba ng mga materialis na ginamit natin ngayon para sa selling natin? Yung pinagkaiba, mas matibay, mas malaki at mas mahal. Of course! So ano yung ginamit mo? Ito? Ito yung materialis? Ito lang, kuhan lang, tubular na 2x2 at 1x1. Yan kasi yung request ni kabiyahe. Yan ang request niya. Na dapat daw, gusto niya tubular daw. Sige. Tubular. Kaya ba ako niyan pag pumatong ako dun sa taas? Pwede. Hindi pa maganon yan? Hindi naman. May mga bracing sa taas. So matibay talaga pag may gagawin dun sa taas? Oo. Pwede patungan. Pwede patungan. So sabi mo, i-recycle mo lang ito? Yes po. Sayang po kasi ito yung lumang kuhan. Isame. Pero madami pong butas-butas. Ano lang yun? Skim coat na lang. Skim coat na lang? Oo. Tapos pinturahan. Kaya pa. Para makatipid tayo. Wala namang mga basag. Kompleto pa naman. Pero kaya pa naman. Yung mga rebit lang ito lang. Yung mga... So ito, full salamin? Lahat yan? Full salamin yung... Bali dito, ang plano ni Kabiyahe, mayroong divide or parang ganun ba sa likod na yun. para may division. Division. Tapos may pertahan lang para sa storage. Ay dito, half salamin? Half salamin po talaga para kitang-kita po yung loob. Tapos ano yung sa baba? Bali, hindi na lang po full. May tiles pa po dito sa loob yung request niya. Kasi baka daw ng bato ba, maasikan kasi malapit tayo sa highway. May tendency na... Pero yung harap? Ganun din po, may din. May harang din May sa... harang din hindi sa full talaga hindi na full. salamin. Opo. So naku, nakikinikinita ko na. Napakaganda na po itong pag natapos ito. So after that, yung grocery naman yung aayusin mo. Siguro. Tapos after na lang doon, sa setback tayo doon. Sagad natin sa pader. So, ayan. Ano ba ang susi ng trabaho para balik-balikan ka ng mga kliyente mo? Kuan lang. Maging mapino sa trabaho, mahipid at pulido. Kahit medyo mabagal pero sigurado. Para walang back job. Walang pagbalik-balik ba. Ayan po, yung engineer natin, i-hire nyo. Mahal bang singil mo? Wala problema sa singil. Basta yung trabaho. Basta kung magandang trabaho mo, may bonus ka sa akin. May sweldo ka na, may bonus pa. Diba, mga kagandang buhay? So, abangan po ang
more development nito dahil gusto ko lang i-vlogs para meron ba tayong remembrance Remembrance, na hindi pa tapos binidyo na natin. Para bibilangin natin yung expenses, bibilangin din natin habang buhay yung kikitain natin dito. Oo. Magbilang na tayo ng pera. Kasi isang business nang gagastusan eh. Ganun talaga sa business. Kailangan natin mamuhunan. Kagaya mo, kailangan mo lang ipakita sa kliyente mo na pino yung trabaho. Para tuloy-tuloy na marami ang kukuha sa iyo sa mga project. Diba? Thank you so much sa interview. Thank you rin po. Wala po akong driver papunta po doon sa brooder ni Ron. Kaya isipan kong siguro mag-live muna po ako ngayon. Para at least may abiso man lang po na mapapanood na nila ang ating mga sipatan next upload. O, tingnan ko po kung alas 4 ng hapon may manunood sa aking live para po batiin ng salamat dahil sa inyong suporta, nandito pa rin po si Sols Kanabuhay. Actually po, gumawa ako ng 3 episode ng ating Bigasan Business Vlogs. Oo, at i-upload po yon sa Sols G Vlogs, Negosyo at Iba Pa. So, inspire po ako buong umaga kanina para gumawa po ng content para po sa ating Bigasan Business. Panoorin niyo po yun sa ating second channel, Sols G Vlogs, Negosyo at Iba Pa, at abangan po ang ating mga sipatan serye. Dahil pupunta na po ako dun sa Negros, pinahinga ko po ang aking boses, pero naka-3 episode po ako, medyo napapaos na po ulit. At ngayon nga, magla-live pa. So, abangan ang ating mga sipatan serye sa mga Stockyard vlogs natin, mga kaibigan natin sa Stockyard. I'll be there. Yay! For the meantime, baka matingnan pa natin yung brodiran ni Ron, kadugtong nitong vlogs na to. 1 overnight later, mga kagandang buhay sa aming budiga. Buong damag na natulog kami. Ito na po ang kaganapan. Nakuha na po yung mga eggshell na nagkalat. Hello, Rohem! Ayun po. Ay, marami ng baby, oh. Sinipirit na ni Manager Bio ang brown sa black. Wow! Tuyo na siya. Ang incubator natin yung parang nagtabingi. Parang nag-slide na siya. Kaya pa yan na ibalik sa dati? Pa-align lang. Parang nag-disalign. Kunti lang po ang napisa dito po sa incubator kasi dapat po sa hatcher na sila ilagay. Kaso lang, mga kagandang buhay, ang hatcher po natin ay sinukat sa hatcher ng itlog manok. Oh no! From the very start po ay alam ng pinag-orderan natin ng incubator na ang atin pong incubate ay itik. Pero kulang sa kapasitor po yung kanyang ginawa sa atin na hatcher. Pero so far maganda po ang kanyang gawa. Kulang lang po sa capacity.
Dapat ganito po siya kalaki din sa ating incubator. Gawa ng itlog baby, mas malaki po sa itlog manok. Yan na po, napakasisigla ng ating mga bibi. Kaya mga ano pa lang siguro, bilangin natin mamaya kung may 50% na yung napisa. Ayun na siya, iyo. Oo. May napisa pa ba mula kagabi? Marami? Meron din. Napisa. Kasi tingnan niyo po yung ano niya, hit niya, 32.7, 32.6. Pero okay naman dito sa kabila, 37.7. Tapos dito sa hatcher, nag-38 na siya. Ay, ang iingay naman ng mga aso ni Rohem Kier. They are so loud, Rohem. Abaw, grabe, ang dami dito yung Ay, ayun na. Naging hatcher na ang incubator natin. Ayun lang, ang dami Ayun, ang ating manager Bio po, hindi lang pang store yan. Hindi lang pang delivery yan. From agriculture pa. Grabe. Nadagdagan po ang trabaho ng manager natin. Nadagdagan po ang trabaho ng ating manager. Tingnan natin po dahil medyo nagkamali po tayo ng ano nito, ng lagay po sa hatcher dito po sa mga itlog natin, kaya binalik natin dito. Ganun naman talaga pag una, sa lahat ng bagay po, trials and error. So, ang ating incubator, tinesting natin. So far, so good naman po ang incubator. Kaso lang nung binalik ni Miss Aubrey yung mga tray, medyo hindi po tama ang paglagay niya ng tray. Kaya medyo nakita natin mo sa kabila, parang nag-slide. Dito okay naman. So, kaya naman daw, sabi ni Manager Bio, na ayusin. So, trials and error po ito mga kaganang buhay dahil ang sabi po ni Ron's Farm Official, oo, agriculturist siya, pero wala pa po siyang experience dito. Kaya sabi niya, mag-e-invest ako sa sarili ko. I will gain knowledge pagdating dito sa itik. So, ito po yung humble beginning ni Ron's Farm Official. Hindi po namin sinasabi na perfect ito, yung pag-hatch namin o pagpapapisa. Pero we're trying our best po mga kaganang buhay. Dahil hindi naman daw ito pinag-aralan sa school, ang hands-on po sa ganitong itik. Kahit animal science po yung anak ko, kailangan mo talagang magkaroon po ng experience at ma-expertise po itong klase ng farming na gusto mo. Kaya si Manager Bio, kahit hindi nakapag-aral yan ng agriculturist o agriculture, sigurado, magiging expertise po niya itong mga itik. Dahil kasama po siya ni Ron's Official din sa pagpapapisa. Ayan ang brown at saka ang black. Mas marami talaga ang black na nakuha natin. This is Pure Line Itik Pinas. So, sinabi ko na po sa may-ari po ng hatcher, ang naging problema namin sa una nating pagpapahatch, at ginagawa na niya po ng paraan kung ano po ang mapag-usapan namin na kakasya po ang 3,000 eggs. Maybe mga kaganang buhay, gagawa na lang ulit ng isang ganito kalaki na hatcher. Oo, ang presyo po, siguro may discount po tayo. May discounted na po tayo para sa pangalawang ganito. O baka naman po yung mga ginagawa lang ni Sir na incubator is para po sa mga manok. Kaya ang kanya pong hatcher ay nakadesign ng para sa manok. Tamang-tama po pag manok po ang ilalagay natin dito sa hatcher, itlog ng manok. Kasya-kasya po ang 3,000 na eggs. Pero, yun nga mas malaki po ang itlog ng itik Kaya,
Parang 1.5 lang po talaga ang kumasya dito. Kalahati lang po talaga. Yung una po nating na vlogs, nakita ng ating mga subscriber, patong-patong po yung itlog. Totoo po, hindi po talaga mapipisa yung mga naipit. Lalo na po at medyo may kalang sa gilid, yung mga ano natin, yung mga aluminum natin. So, hindi talaga mapipisa. Kaya very thankful po kami ni Ron's Farm Official. Dahil nga sa mga comments din ng ating mga subscriber, kaysyo ganun, kaysyo ganito, bad practice, appreciated po namin. Nakuha kagad namin ni Ron ang mga itlog at nalipat dito sa incubator. Binalik namin sa incubator po. Pero di lang natin alam, dapat naka-hatch na sila, naka-hatcher na sila ganyan, no? Hindi natin alam kung madidelay o hindi na mapipisa yung iba. Kaya ganun talaga. Kahit itong first batch natin, medyo magastos talaga po yung pagkuha namin sa Luzon. Pero sa second na namin po na na pagpapapisa, planuhin pa kung paano po makakatipid. Ang laki po ng gastos eh. Sa travel. Kaya sa ganito nga nabuhay po, magkaroon tayo ng pure line, malaking sakripisyo. Pero malaki po rin ang market natin. Marami tayong matutulungan. Actually, ang dami na pong nagme-message sa atin, private message, na bibili sila ng siho. Sabi ko, breeder pa lang po ang aming pinapapisa. So, very much thankful po tayo kay Sir Renato de la Cruz Ramos. Thank you so much, sir. Nabigyan kami ng mga pure line. Dahil hindi naman po basta-basta sila nagbibigay po ng pure line. Magiging counterpart po tayo dito sa Western Visayas. Tayo pa lang po ang merong pure line, Itik Pinas, dito po sa Western Visayas. So, sabi kasi ng iba, lahat daw ng Itik Pinas kasi dito sa Pilipinas. Hindi po. Hindi po ganon mga kagandang buhay. Mag-search po kayo. So, nalagay na natin doon sa ating pong brooder building ang kahapon po na napisa. So, ayun, dapat po pala patuyuin sila. Kasi pag bagong pisa, basang-basa pa, mahina. Ngayon, ayan na po sila, oh. Yun. So, sabay po ang project natin na meat shop. At saka ito pong pagpaparami ng Itik Pinas natin, pure line. Sabay po ang project natin na to. Sana po pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga project. So, nakakatuwa po ulit, ano? Grabe, si Puli po at saka si Manager Bio. Dahil si Ron's Farm Official po ay tulog pa. Masyado pong napagod ang ating agriculturist. Ang dami niya pong mga ganap. Ngayon po ay magluluto ulit kami ng itlog alat. Marami po kaming huhugasan na mga itlog ng bibe. Oh. Yun. Marami na pong nagpapaabot sa atin ng message na gusto na nilang bumili ng ating siho. Pero ito po ay mga breeder pa lang po natin. Siya po yung Itik Pinas Kaki. Itik Pinas Kaki po siya. Dalawang color lang po ang Itik Pinas. Kaki lang po at itim. Ayan po yung itim. Actually, mas marami po talaga yung itim sa itlog. Next po na siguro, ipakiusap natin kay Sir Renato na damihan din ang kaki. Ang kaki po na itlog. Napakaganda ng mga sisyo natin, no? Mga kagandang buhay. So,
So, ito pong mga vlogs natin ngayong nag-uumpisa tayo. Balikan po natin ito after 5 years. Kung ano po ang mga development, kung gaano po kalawak yung naabot natin after 5 years. Dami pang itlog din napisa, ano? Marami pa. Yun, tulog pa ang ating agriculturist. Ito, buksan muna natin ito, yo, para makalabas yung mga, mga nasa ilalim na, baka naipit na ba? Oh, ayun! Ayun nga, sabi ko, naipit na. Oh. Pwede rin siguro gamitin yung mga crates natin na malaki. Kung maubos na yung crates natin. Maghanap ako ng ganyang mga crates, ng prutas. Ayun! Grabe! Oh! Agoy! Parang puro brown, yo. Oo. Agoy, ang dami po mga kagandang buhay, oh. Tingnan natin. Uy! Kawawa sila, oh. So, napakaganda po pag sa hatcher po sila nakalagay, mga kagandang buhay. Tingnan nyo po, napisa lahat. Oh. Pag sa hatcher po sila, ayos na ayos. Kasi mas maganda po yung temperature nila. Wala na pong ilaw ito. Tinanggalan na po ni Ron Spang official. Wala na. Walang ilaw. Kasi nga pag may ilaw, maabot sila 42 degrees. Oh, no! Walang ilaw, maabot pa rin sila ng 38. O, nakita po natin. Ayun. Grabe naman ang ingay ng mga tutoy mo. Mga aso mo. Halos napisa, ano?